Pagkatapos ng holiday break, balik eskwela na ang mga bata. Kasama natin si Elda Almario, isang registered psychotherapist, para malaman kung anong paghahanda ang kailangan gawin ng mga magulang para suportahan ang back to school ng mga bata matapos ang bakasyon. Elda, anong dapat ihanda ng mga magulang para suportahan ang kanilang mga anak na magbabalik eskwela? Magandang makapag-prepare sila ng routine bago pa magsimula ang school ulit. So, andyan yung earlier bedtimes or less screen times, predictable mornings, saka yung mga usual na part ng routine nila na ginagawa nila pag pumapasok sila sa school. For example, ma-prepare nila yung bags nila o makapili sila ng clothes na susuotin nila. So, the more prepared a child feels, the better they're feeling about going back to school. Bakit ka mahalagang may routine ang mga bata? Ang routine kasi o ang structure nagbibigay ng sense of safety sa bata. So, mas alam nila what to expect, mas nagiging kalmado ang katawan, saka ang pag-iisip ng mga bata. So, mas madaling mag-focus at mas madali ding sumunod. Karaniwan bang nahihirapan ng mga bata na mag-focus pagbalik ng holiday break? Normal naman talaga na mahirapan mag-focus ang bata pagbalik from a holiday. Kahit tayong mga adults coming from vacation, nahihirapan din bumalik sa work from a vacation. So, normal lang siya. Pero, just give it time. Siguro 1-2 linggo. As long as consistent yung routine, everyday, ganun yung nangyayari, babalik din sa tamang focus. Paano tayo makakagawa ng magandang routine para sa mga bata? So, as close as dun sa nangyayari din sa pag may pasok sa school. So, yung pagising sa umaga, again, earlier bedtime, and as much as possible, consistent yung bedtime, less screen time, kasi that's also something na ideally, they don't have much access of pag may school. And then also yung after school in the afternoon, di ba? Andyan yung merienda, tapos nun, gawa ng homework, and then pahinga or playtime. Ano ang common feelings ng mga bata na bumabalik sa eskwelahan matapos ang holiday break? Madami. Common feelings na na-experience ng mga bata. During the holidays, andyan yung excitement, more family time, gifts, Christmas gifts, outings, for example. And yet also, it can be overstimulating. Posibleng may sadness kasi masyadong nag-enjoy over the holidays, going back to school. And also, possible din naman na during the holidays, na-miss nila yung friends nila or there's some anxiety about being away or going back to school. So really, a variety of emotions. Depende sa bata, depende sa sitwasyon. Pero all of these are normal. Ang important dyan is nakakamusta natin sila or na-express nila kung ano yung nararamdaman nila para masuportahan natin sila. Pag may anxiety nga yung mga bata, paano sila matutulungan ng kanilang magulang? So, really talk about ano kaya yung nagkakos ng anxiety and problem solve together. So, depende sa kung ano yung nagkakos ng anxiety. Maybe they can explore ano yung supports na makakatulong dun sa anak nila. Paano matulungan ng mga bata sa pag-focus sa school? Lesser screen time, for sure. Making sure kung ano yung resource na kailangan nila. So whether that's extra time or tutor, academic support, na the parents are there to provide that extra support for their child. Any other tips to share? Naisip ko, it's also not just what you bring up to your child. Sabi yun, parang, ito yung kailangan nating gawin, pa-start na yung school, but also how you do it. Because I'm aware na may ibang parents na tinatakot yung mga anak nila, ayun na, pabalik na yung school, mahihirapan ka na naman. So, we wanna try to make that experience as positive as possible. To really encourage them, support them. And dito lang, I know it can be challenging to some, pero dito lang ako para supportahan ka. And let's always talk about the challenges you're experiencing. Maraming salamat, Elda. Thanks, Kisha.